Ayan, pero ito lang yung nag-iisang mili, ayan, oh. Napakagandang inbreed nito mga kalapatids. Yo, yan, nakakalungkot kasi si inbreed nawawala. Ayan, tingnan nyo. Ayan. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So for today's video, yan, nakakalungkot kasi si inbreed nawawala. Ayan, tingnan nyo. Ayan, dinaretso ko na kayo, si inbreed nawawala. So kahapon kasi nagparonda ako and nag-open loop ako and iniwan ko na sila ng mga isang oras o 2 oras dito. And then nung papapasukin ko na sila at papakainin ko, lagi siya ang una kong hinahanap, si inbreed. Pero ang masakit, hindi ko talaga siya nakita nung araw na yon, nung kahapon. Ang masakit, basketing na mamaya, saka pa siya na disgrasya mga kalapatids. Hindi ko alam kung napusa or sumalpok nung rumonda, hindi na nakabalik. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, no? So bagay, wala tayong magagawa. Ayun, tinan nyo yung mga team uno natin, no? Napakalungkot mga kalapatids. Kahit ako, to be honest, nadidisappoint ako kasi honestly, si inbreed ni Stubborn is isa siya sa pinakamagaling na racer ko ngayon. And kaya ko naman uling mag-breed ng same bloodline kasi nasa akin pa si Lady Stubborn at si Stubborn mga kalapatids. Kaya ko uling mag-inbreed ng ganun. So unang-una, napakahirap kasi magsasayang ka na naman ng panahon, mahabang panahon na naman kasi magbe-breed ka na naman, palalaki mo na naman, tapos hindi naman kasi sa lahat ng inbreed na yung magiging ganun ng ugali. Malalakas yung nilalabas na anak ni Stubborn. Siyempre, magkakaiba rin sila ng intelligence mga kalapatids. So ng pag-uutak, nakakapanghinayang kasi unang-una, sa mga nakaraang lap, lagi siyang first sa loop ko. And then itong last race is naging third place ako sa club mga kalapatids. Nagkaroon tayo ng certificate dahil kay inbreed, tapos nawala pa. Alam mo yon. And yung mga nakaraang race pa, 1,000 plus na ibon, pang 52 siya. And then pang 9 place tayo sa federation dahil kay inbreed din yun. So yun, nakakahinayang, wala akong magawa. And kailangan natin mag-move on. And then mamaya is basketing nga ng 480 km, ano. So wala akong magawa. Siguro kasalanan ko rin, iniwan ko silang naka-open loop. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari totally. And naglakad-lakad ako sa mga kapitbahay namin doon. Pumunta ako sa kapitbahay diyan. Tinignan ko baka mamaya ako nakaladkad lang ng pusa, alam mo yun, or iniwan lang somewhere dito sa tabi ng loop natin. Kaya lang wala talaga, hindi ko na nakita si inbreed. And then gumising nga ako ngayong umaga, akala ko baka mamaya sumalpok. And then alam mo yun, patalon-talon sa bubong na para lang makarating dito, yung palipad-lipad lang siya para makarating. But wala talaga, as in wala. So anyway, move on tayo. And para tuloy nanghihinayang na akong erase si Stubborn kasi napaka-solid ni Stubborn. Unang-una, good racer si Stubborn. And then good breeder din siya, producer siya mga kalapatids ng malalakas na ibon. Ayan. Anyway, pakita ko sa inyo mga ibon. Ayan sila ngayon. And ayun yung kapatid ni inbreed mga kalapatids. Yan, yung Mili na yan. Direct na anak din ni Stubborn to sa kanila, Lady Stubborn, nestmate ng Blue Bar. To be honest, hindi ko naman talaga dapat i-erase yung inbreed na yun. Kung nanonood na kayo, mantagal na kayo nanonood ng vlog ko, wala akong balak erase yun. Binread ko siya binread ko siya para maging stock bird and future breeder ko mga kalapatids. Dahil si Stubborn nga gusto kong erase sa malayo sa 900 saka sa 1,000 plus kung aabutin, kung kakayanin ni Stubborn. So kung ano man mangyari kay Stubborn, meron akong stock bird. Kaya wala talaga akong balak ilipad yung inbreed. Kaya lang kasi gusto ko lang itry. But napakaswerte natin kasi bigla tayong binigyan ng karangalan ng inbreed na yun. Mantakin mo, magkakaroon tayo ng certificate dahil sa kanya. Ang galing na itong mga natin, mga Stubborn line. But anyway, wala tayong magagawa. Kung di makakabalik, wala na. Mag-move on na tayo. So kumonti na lang yung racer natin uli.
Siyempre nabawasan inbreed, and then ayos lang yan kasi nung last season nga ang ibon ko lang si 1289 hens, Inday, at saka si Maldita, saka si Stubborn. So 4 lang ni race ko nung 796 km, pero nanalo pa tayo, di ba? So what more ngayon? Siguro ngayon meron ako 10 piraso na solid, si 124 cock, saka itong NCH na to, yung blue checker na, dark checker na ano na yan, hen. And si 1289 hen, baka ilipad ko rin kasi gusto kong isagad sila sa ano, kaya pinaedad ko talaga yan mga kalapatids. Yan. Saka sino pa ba yung mga galing? Ayun, yung blue bar doon na breed ni Brain Slope, saka si Batang Quiapo. Saka ayun, yung blue checker na anak ni Stubborn. Yan, si Darna. Yan, malalakas pa yung team natin mga kalapatids. Kaya lang talaga masasabi kong isa sa pinakamagaling yung ibon na yon, yung inbreed ni Stubborn. Sayang. But anyway, ganun talaga. Siguro si Stubborn, medyo pag-isipan natin kung ililipad pa natin sa ganung kalayo. Kasi baka magsalpak uli ako sa kanya kay Lady Stubborn. Kasi meron pang second clutch si Stubborn, si Lady Stubborn yan with Wellsford. Mga kapatid nito, itong mga blue bar na to, yan. Kapatid nito is meron pang maliliit doon yung siningsingan natin noong nakaraan. So, ano natin yun, ititigil na natin, and then si Stubborn sa si Lady Stubborn sasalpak uli natin. Maglilipad uli tayo next season ng ano, ng mga inbreed. Yan, kasi ang galing pala ng inbreed mga kalapatids, ang lalakas pala. Ito, napakalakas na itong ibon na to, yan oh. Ito, oh. Tingnan niyo na may itsura niya, no. Yan, napakalakas ng inbreed na yan. Pakita ko sa inyo, hawakan ko Oh, mga kalapatids, ito yung inbreed ni Stubborn na kapatid ng blue bar. Yan, napakagandang ibon mga kalapatids, napakalakas. Yung katawan nila nakuhang-kuha nila sa tatay nila, yung macho yan oh. Apple body mga kalapatids, yan oh. Ganyan na ganyan siya. Yung blue bar na yun mga kalapatids, kahit anong race hindi nalulusaw yung katawan. As in, alam mo yung luminimpis dito, pagod pagdating. Nakita niya naman sa mga vlog natin, fresh na fresh pa rin siya pag dumating. Same siya ni Stubborn mga kalapatids, pati ng nanay niya. Yan. So ito na lang yung natira sa ating inbreed. Yan. Pero may mga anak pa si Stubborn na red checker dito. Yan. Pero ito lang yung nag-iisang mili. Yan, oh. Napakagandang inbreed nito mga kalapatids. Yan. Hindi ko na talaga siya nilipad kasi nga, ayun, katulad niya nawala yung blue bar, sayang. But yan, tingnan siya oh. Ito solid to, magiging breeder natin. Bala ko pa naman sana doon sa blue bar na yun kasi naging hen pala siya mga kalapatids. Ibabalik uli siya kay Stubborn ngayon. Ayun ay magiging father and daughter inbreed talaga. Kasi good racer si Stubborn kasi nanalo tayo sa race sa kanya. And then nag-produce siya ng blue bar na inbreed na yun, na good racer din. Pag binalik mo ngayon yung inbreed na blue bar na yun kay Stubborn, solid na solid yun mga kalapatids. Yun talaga yung mga solid na ano, pagkaka-inbreed. Kasi father and daughter is nag-perform sa race mga kalapatids. Yan ang maganda talagang inbreed. But anyway, itong kaktong bili na to eh. Yan. Tingnan niyo yung itsura oh. Napakaganda mga kalapatids. Solid, pag nahawakan nyo to parang bulak yung katawan. Lalo yung blue bar na yun. Kaya nga sinubukan ko yung blue bar na yun eh. Ewan ko na lang, tingnan na natin kung makakabalik. So hopefully makabalik pa siya. Hopefully makabalik pa. But yan, wala tayong magagawa. And mamaya nga basketing, pakakainin ko muna sila ngayon. Ay, nakakapanghinaya kasi alam mo yun, sabi ko malapit na yung tawid dagat. Meron tayong pag-asa ka ako kasi yung ibon na yun, napakabata nun. Late breed ko yan, yung mga mili na yan. Late breed ko nang ano yan na breed, last yung galing akong Pilipinas, di ba, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Pagka-bakasyon ko, nakinuha ko uli yung mga ibon ko kay Brain Slope. And then sinalpak ko si Stubborn sa kasi Lady Stubborn kasi nga ayun nga yung balak ko para mag-stock bird ako. So na-breed ko yan last March lang. March, April, May, June, July, August, September, October. 7 months old pa lang mga kalapatids.
Yan, 7 months old pa lang sila. Pero tinatalo nila yung mga old bird nating iba. So, saka pumupwesto mga kalapatids, 1,000 plus na ibon ha. Against the wind sa atin. Pero pumupwesto yun ng 52 place sa federation. Sprint race pa. Nakikita nyo naman, sayang. Di naman ako nagyayabang, pinagmamalaki ko lang mga kalapatids. Kasi talagang malalakas ng ano nito, mga ibon na to. So, anyway, marami na rin tayong anak ni Stubborn. Magaling din mag-anak si Stubborn talaga kasi yung blue checker okay din yun eh. Yan yung blue checker dun. Yan, ayun talaga solid yun. Siguradong makukuha rin natin to sa long distance eh. Mga kumbaga mapapakinabangan natin sa long distance. But anyway, wala na tayong magagawa. Move on na tayo. Kung ano yung meron natin ay yung magpokusan natin ngayon. Kasi pag nagpadala ako dun sa pagkawala ng blue bar na yun, eh kawawa naman tong team natin, hindi ko mapupukusan. So anyway, pakainin natin sila. Right? Eto, gumaling na rin to mga kalapatids. Yung kapatid nito na hen is na kay Brain Slope. Kung naaalala nyo, meron kaming tinatawag na auction ring. Nanalo kami dun sa kapatid nito. And then, ito naman is anak pa rin ni Lady Stubborn to. Ibang kak nga lang pinaris ko dyan. Hindi si Stubborn. Kulay, mili din kasi yung tatay niyan. Kaya ganyan ang kulay. Pero anak ni Lady Stubborn yan, yung blue bar. Yan. Ang galing din nito, mga kalapatids. Bumibilis na to. At saka gustong gusto ko yung katawan nito. Malaki. Pang ano, hindi malaki, hindi maliit. Medium size siya na kak. Eh nakuha ko na yung technique sa kanya. Paano siya umuwi ng maganda. Yan. Kung makapansin nyo yung race result light, ang ibon natin sa 1,000 plus na ibon, eh lagi tayong ibon natin nasa top 100. Ganyan. Wala tayo sa top sa 1,000 plus na ibon, wala tayo sa 1, 2, 3, 4, 5. But sa 1,000 plus pasok sa 100 na ibon yan. Ibig sabihin, yung lipad talaga nila pang long distance mga kalapatids. Kaya tingnan nyo sa long distance, ito naman yung mga nasa top 10. Yan, kilala ko yung lipad ng ibon eh. Mga lipad ng ibon ko mga kalapatids. Yan, but anyway, wala na tayong magagawa. Yan, sige, pakainin na natin sila. Nakakalungkot lang, ganun talaga. Ayan, nagpakain na tayo mga kalapatids. Inagana natin yung pakain. Para mamaya babasket na lang tayo. Yan. Yan, so far so good naman. Tiningnan ko yung mga katawan, hinawakan ko is talagang pwede na. Kaya lang talaga 2 days lang yung napahingay ibon. Mantakay mo from 296 km. Tapos 2 days lang pahinga, jump to 480 km. Mantakin mo yun. Kasi mamaya yung pagbiyahe pa lang ng ibon, stress na eh. Yan, okay naman. Okay naman yung ano nila mga kalapatids. Yan. Kain lang kain. Sige. Alright. So baka dito ko na lang yariin yung vlog mga kalapatids. Abangan na lang natin yung basketing mamaya. Yan. In-update ko lang kayo doon kasi nag-post nga ako sa Facebook ko na nawawala yung ibon. Honestly hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Sana bumalik pa. Bumalik man yung ibon na yun mga kalapatids. Gagawin na nating breeder. And yun, wala na, ganun talaga. Kasama talaga sa pag-race yan na mawalan. Alright, dito ko na lang yarin yung vlog natin mga kalapatids. See you next vlog na lang. Happy flying sa inyong lahat. And yan, good luck pala sa mga may race dyan sa Pilipinas, Canada, yan, Australia. Good luck pala sa Sedelop, sa kay Boss Ryan, Eugene Tamayo, saka sino ba yun, yung sa Australia si Boss Torogi. Yan, good luck sa inyong lahat. Alright, bye.